Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang iglap, buong lakas itinarak ni Jiang Wang ang kanyang espada sa dibdib ng demonyong zombie na may naglalakihang mata. Nagsisigaw ito habang mariing nagpupumigla sa sahig. Halatang galit na galit, habang patuloy sa pagbaon ng espada, bigla siyang napatigil at napaisip, bakit parang lalong nagiging marahas ito. Samantala, desperado si Zhao Rukeng, sumisigaw habang mahigpit na hawak ang binti ng halimaw, "Kuya, bilisan mo, hindi ko na kaya." Agad namang sumaklolo si Du Yehu, sinakmal ang leeg ng zombie gamit ang kanyang braso, dahilan para mapasigaw ito sa matinding sakit. Habang nakikipaglaban sa mga multo, napatingin si Linghi sa kanyang mga kapatid. Sa isip niya, amoy ng pera ang nag-aanyaya sa yin, buka ang langit sa mga fin, baliktad ang langit at lupa, buhay na nasa bingit, naiintindihan ko na. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang mga kapatid at sumigaw habang binibitag ng mga multo. Ang kahinaan ng multo ay hindi ang mata sa dibdib nito. Sa sandaling yun, mabilis na hinawakan ni Linghi ang matulis na hairpin sa kanyang buhok at kinuha niya ito. Sabay sigaw, ang kahinaan ay nasa butas ng baryang nasa noo nito, humakbang siya ng malakas para kumari pa at tumalon papunta sa halimaw. Sabay-sabay na sumigaw ang tatlo, Jiang Wang, Du Yehu at Zhao Rukeng, habang pilit nilang pinipigilan ang zombie sa kabila ng puwersa nitong makawala. Sa desperadong hakbang, itinarak ni Linghi ang kanyang espada sa mismong butas ng barya. Biglang sumiklab ang presyon at liwanag, dahilan para maputol ang mga galame na nakakapit sa mga barya. Habang mariing hawak ang malaking ulo ng zombie, sumigaw si Du Yehu, gumana ito, sa di kalayuan, may isang lalaking nakamasid, nakatayo lang at seryoso, oo nga, ngunit bigla siyang nawala, sabay sabi ni Zhao Rukeng, nakikialam lang si Uncle Deng. Sa puntong yun, unti-unting lumalaki ang katawan ng zombie habang yakap pa rin ito ni Zhao Rukeng, tahimik na. Pero may kakaiba pa rin akong nararamdaman, ani niya, puno ng pag-aalinlangan. Samantala, mariing nagsalita si Jiang Wang matapos mapansin ang kakaibang pagbabago sa katawan ng demonyong zombie. Napansin niyo ba, parang may nangyayari sa katawan ng multong ito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang obserbasyon, mabilis siyang sinabat ni Linghi na may sigaw, lumalaki ito, dahil sa pagkasira ng weak point, nawala ng kontrol ang yin fiend energy sa loob at ngayon ay kumakalat sa buong katawan. Hindi pa sila nakakapag-react nang biglang sumabog ang katawan ng zombie, isang malakas na pagsabog na nagpahagis sa apat na magkakapatid ng ilang metro palayo. Sa gitna ng pagkalito, unti-unting bumangon ang apat habang iniinda ang pinsala, nag-aalalang tinanong ni Linghi, ayos lang ba kayo? Okay lang kami, sagot ni Du Yehu kahit nangingilo pa sa sakit. Agad namang nagpahayag si Jiang Wang habang inaakay si Zhao Rukeng, ayos din kami ni Rukeng. Biglang pabirong humirit si Zhao Rukeng habang hawak-hawak ang kanyang tagiliran, sinong nagsabing ayos ako, masakit to, buhatin niyo ko. Sa puntong yun, lumapit ang apat sa gitna ng hukay na iniwan ng pagsabog, may kislap ng pagtataka sa mata ni Linghi habang mariing sinabi, tingnan niyo. At doon nila nakita ang kakaibang bola na kulay berde, isang tinatawag na Displaced Formation Core. Samantala, sa kabilang dako ng lugar, may apat pang figure na pinagmamasdan ang mga eksena sa maliit na screen monitor na hawak ng isang tao, parang maliit na compass, at sa isang iglap, mabilis niya itong isinara. Ang taong yun ay walang iba kundi ang Whitebone Clan Saintess, bahagya siyang yumuko, kalmado ang tinig, ayos lang ang mga galaw nila gamit ang espada, pero hanggang dun lang yun, pagkatapos, naglakad siya habang inaangat ang kamay at nagunat, sabay hikab, sabing, mukhang oras na nga. Sa gilid ng isang napakalalim na bangin na walang hangganan, nakatayo ang 8 nilalang na may hood, abala sa kanilang mahiwagang ritual, isang makapangyarihang teknik ng Dao, Grade A Daoist technique separated by Yin and Yang. Sa mismong sandaling yun, tahimik na lumapit ang Whitebone Saintess sa isang nakatindig na kabaong, marahan niyang sinabi, magalang naming inaanyayahan ang ikatlong elder. Tila sinagot agad ang kanyang panawagan, bumukas ang kabaong at unti-unting lumabas ang isang napakapayat na tao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa altar sa gilid ng bangin kung saan nakalugar ang 8 hooded figure sa ibabaw ng isang magic seal. Binibigkas nila ang mga salitang. Sa ilalim ng ilog ng pagkalimot, sa kailaliman ng Yellow Springs, ang banal ay muling nagbabalik sa mundo, nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. Ang misteryosong nilalang ay walang iba kundi si Whitebone Pierces the Heart, Third Elder of the Dao. Tahimik ngunit determinadong naglakad siya sa gitna, sa harap ng mga sumasambit pa rin ng kanilang sagradong kataga,
Pagdating sa dulo ng Magic Seal, itinaas niya ang kanyang mga kamay at buong lakas na sumigaw, isang alay. Sa isang iglap, sabay-sabay na ginilitan ng 8 hooded figures ang kanilang sariling leeg. Ang kanilang mga ulo'y lumipad na parang ibon sa ere. May ngiti pa sa mga labi na tila wala silang pagsisisi. Diretsyong bumagsak ang mga ito sa bangin, isang eksena ng kadiliman at kababalaghan. Napangiti ang Whitebone Saintess, puno ng tuwa, sabay sabing, "Salamat sa iyong pagsisikap, Elder." Pero hindi pa tapos ang lahat, nanginginig ang tinig ng Elder habang humarap, pagsisikap, ang muling mapanumbalik sa yakap ng banal. Bago niya matapos ang kanyang pahayag, itinaas niya ang isang matulis, malaking pako at buong sigasig na sigaw, ay isang karangalan, at agad niya itong itinarik sa kanyang noo, sabay isang malakas na hiyaw. Sa sandaling yun, napailing ang Whitebone Saintess dahil sa hangin na galing mismo sa kailaliman ng bangin, isang dambuhalang kamay, balot ng kadena at tila isinumpa, ang lumabas mula sa ilalim, sa kisap mata. Mabilis nitong sinunggaban ang kinatatayuan ng Elder at nilamon siya ng walang kahirap-hirap, bumalat ang pagsabog sa paligid, lumipad ang enerhiya sa hangin. Ang Whitebone Saintess, agad na itinaas ang kamay sa kanyang mukha upang tangkain harangin ang bugso ng hangin. Sa puntong ito, unti-unting naglalaho ang dambuhalang kamay habang hawak-hawak nito ang mga miyembrong nagsakripisyo mula sa Whitebone clan, kasabay ng paglalim nito sa bangin, mariin nitong sambit ang isang salita, "Sino?" Matatag na nakatayo sa gilid ng bottomless pit ang Whitebone Saintess, mahinahon niyang winika, "Salamat, Divine One." Hindi pa tapos ang kakaibang pangyayari, mula sa dilim ng bangin, umangat ang anino ng isang sinaunang bahay na may kulay berde. Ang eksena ay tila may dalang masamang enerhiya, animoy nagbabadya ng kapahamakan. Lumipat ang tagpo sa 2 formation core na may kulay dilaw at pink, marahan itong inilapag ni Wang Changxiang sa sahig. Habang nakatingin sa mga ito, mariin ang tanong ni General Wei Yan, anong posisyon ng palasyo ang kulang pa? Mabilis namang sumagot si Wang Changxiang matapos ang pagsusuri, ang Zon Palace, kapag dumating na ang core nito, kumpleto na ang lahat. Sa narinig, napataas ang kilay ni Zhao Lang habang sugatan ang katawan mula sa labanan, mariin niyang sabi, "Ang isa dyan ay hawak ng isang bagong estudyante, isa pa lang ang nabuksan, hindi maganda ang lagay ng mga meridian nila." Agad namang tugon ni General Wei Yan, "Sugatan din ang mukha, kung ganon, huwag na tayong maghintay, Zhao Lang, sumama ka sa akin para kunin ang Zon Palace." Ngunit bigla siyang pinigilan ni Li Jiangqiu, puno ng determinasyon, "General Wei, teka lang, 3 na sa mga palasyo ang nabuksan mo, magpahinga ka muna, ako na ang pupunta sa Zon Palace." Kalma namang sagot ni General Wei Yan, "Sige, bumalik ka agad." Samantala, may isang grupo sa makapal na hamog na nag-uusap, kalmadong wika ng isa, "Narinig ko may bumili ng solid yuan pill mula sa Yun Country sa mataas na halaga, at ang bumili, pareho ng apelyido, Zhao, bro, hindi ba't nakakatuwa ang coincidence?" Sagot naman ng isa, gulat na gulat, "Anak ng, kaya pala ang dami mong sinasabi, gusto mo lang ipagyabang na may solid yuan pill ka?" Narinig ito ni na General Wei Yan, Li Jiangqiu, at Zhao Lang, sabay silang napalingon sa grupo sa hamog. Sa puntong ito, tumatakbo na ang grupo ni Jiang Wang na tila walang pagod, buong puso ang sigaw ni Jiang Wang, "Lahat, nandito na kami." Humarap sila kay General Wei Yan at muling sinabi, "Ang Zon Palace Formation Core ay narito na." Sa isang iglap, mabilis na inabot ni Wang Xiang ang kamay patungo kay Jiang Wang, sabay sabing, "Walang oras para magsayang, ibigay mo na." Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Jiang Wang ang Zon Displaced Formation Core, na agad namang inilapag ni Wang Changxiang sa sahig, kasabay ng iba pang Formation Core. May mahinahong ekspresyon ngunit puno ng determinasyon, sinimulan ni Wang Changxiang ang pagbigkas ng mga incantation, isa-isang umangat ang mga core, tila may sariling kamalayan, at marahang lumipad patungo sa napakalaking barrier sa kanilang harapan. Unti-unting nagsanib ang mga core sa barrier, lumilikha ng liwanag na tila may siglang misteryoso. Habang naghihintay sa pagdispersa ng mga core sa loob ng confinement barrier, mariing nagmasid ang grupo ni General Wei Yan, handa sa anumang mangyayari. Sa tensyon ng katahimikan, nagtanong si Duyeho, "Ano nga ba ang totoong nakatago sa lugar na to?" Maagap ang tugon ni General Wei Yan, nakakunot ang noo at puno ng pag-iingat, "Sumunod sa utos ko, maghanda sa labanan."
At doon, napasinghap ang lahat, namutla at nanlaki ang mga mata habang unti-unting lumitaw mula sa loob ng barrier ang isang dambuhalang templo na tila galing sa kailaliman ng impyerno. Ang paligid nito ay nagliliwanag ng malamig at nakakakilabot na asul, parang sinag mula sa bangungot. Sa tuktok ng templo, nakaukit ang mga sinaunang karakter na ang kahulugan ay lagusan patungong impyerno, isang tanawin na nagpapahina ng tuhod at parang nagdadala ng wakas. Sa mismong sandaling yun, ang Underworld Temple, ay naglalabas ito ng malalakas na bugso ng hangin na umiikot sa paligid, na para bang may tinatawag at nagpapahiwatig ng isang nakapipinsalang pangyayari. Ang buong paligid ay punong-puno ng masamang enerhiya, at pati ang lungsod sa ibabay nahahatak ng puwersang ito, sabay-sabay na lumingon ang mga multo sa direksyon ng templo. Sa gitna ng kaguluhan, napasigaw si General Wei Yan, takot, galit, at frustrasyon ang bumalat sa kanya, Red Alert. Walang pag-aalinlangan ang tugon ni Zhao Lang, masusunod General, mabilis niyang inilabas ang pulang signaling stick at agad itong sinunog, paliwanag sa likod ng mga kulay ng signaling stick, Yellow Alert para sa desperadong sitwasyon, Red Alert kung ang buong lungsod ay nanganganib, at kung Black Alert ang masunog, buong bansa ang lumalaban hanggang kamatayan. Mataas na itinaas ni Zhao ang pulang stick para magpadala ng panawagan para sa tulong, biglang sumabog sa pulang liwanag ang langit. Sa forest village na malapit sa lungsod, napatitig ang dalawang tao sa kalangitan, mariing tanong ng lalaki, bakit nagkulay pula ang langit? Samantala, isang makisig na mandirigma mula sa Dao Academy ang napatingala habang pinapatay ang isang nilalang gamit ang kanyang sibat, bulong niya. Puno ng tanong, Red Alert? Dapat na ba tayong bumalik? Hindi na, kasama naman nila ang dalawang yon. Sa parehong sandali, isang misteryosong figure ang biglang dinurog ang hawakan ng upuan niya sa lakas, tapos agad na lumipad papunta sa pinagmulan ng pulang signal. Sa Dao Academy naman, tila walang pakialam ang vice principal na si Song Qifeng, kalmado lang nitong sabi, tumatanda na ako, matanda na ako. Lumipat ang eksena, kung saan, makikita ang mga multo na dahan-daang naglalakad papunta sa Underworld Temple, napabulala si Jiang Wang habang pinagmamasdan ang mga ito, lahat ng multo, pumupunta sa parehong direksyon. Ang grupo ni General Wei Yan ay nakapwesto sa loob ng isang perimeter barrier na gawa sa apoy. Ito ang tanggulan nila laban sa mga multong sumusugod. Sa eksenang ito, napapalibutan sila ng napakaraming asul na espiritu, bilog na apoy lang ang nagsisilbing depensa nila habang ang mga kaluluwa ay dumadagsa mula sa lahat ng sulok. Mula sa mas malawak na tanawin, makikita ang apoy na parang isla sa gitna ng ilog ng kaluluwa. Lahat dumadaloy papunta sa isang sirang sinaunang lungsod. Sa kabila ng sitwasyon ng grupo, nanatili sila sa kanilang kinakatayuan, habang mariing pinagmamasdan ang agos ng mga espiritu. Ang mga kaluluwa ay sabay-sabay na bumaba sa isang napakalalim na hukay kung saan may isang templo na parang umiikot ang enerhiya, hinihigop ang lahat. Ang grupo ni General Wei Yan ay wala nang magawa, dinadala sila ng tadhana sa isang madilim na layunin. Sa sandaling yun, napataas ang kilay ni General Wei Yan, puno ng pagtataka, bulong niya, ang maalamat na tarangkahan ng Underworld, lumitaw sa mundo ng mga buhay, hinding-hindi ko ito inaasahan. Nang marinig yun, agad na nagtanong si Jiang Wang kay Li Jiangqiu, Senior Brother Li, ano nga ba talaga ang Gates of the Underworld? Gulat na gulat si Li Jiangqiu, at ang tanging sagot niya ay, hindi ko rin alam. Subalit biglang napailing si Jiang Wang nang mapansin niyang ang mga multo ay unti-unting natutunaw sa isang liwanag na kulay ginto. Sa isang iglap, ang gintong enerhiyang yun, ang tinatawag na Nine Heavens Astral Wind, ay dumaluyong at sinalakay ang Underworld Temple, pati na ang lahat ng multo sa paligid. Nagdulot ito ng napakalakas na bugso ng hangin at unti-unting pinawi ang templo at ang mga espiritu. Kasabay nito, dalawang misteryosong figure ang bumagsak mula sa langit at lamandang sa harap ng grupo ni General Wei Yan, nagdulot ng pagyanig at maliit na hukay sa lupa. Nag-isip si General Wei Yan, mariin ang ekspresyon, nandito na siya. Samantala, hindi napigilan ni Wang Changxiang ang kanyang damdamin habang nakatingin sa kaganapan, ang Netherworld at ang langit ay hindi pwedeng magsanib, ang Nine Heavens Astral Wind ay talagang nakapamiminsala. Sa puntong yun, sumilip ang sinag ng araw sa kalangitan, habang sa ibaba makikita ang wasak na lungsod at malalim na hukay, ang bakas ng pinagbagsakan ng kapangyarihan. Unti-unting lumalabo ang usok sa paligid ng dalawang bagong dating, at mula rito ay may isang tinig na mariing tumawag kay General Wei Yan, puno ng inis, wala ka talagang silbi.
Napangiwi si Duyeho sa pagkalito at tanong, sino kayo? Nang tuluyan ng hamupa ang usok, lumitaw si Lord of Maple Forest City, Wei Feng, nakasakay sa balikat ni City Guard Major the Bearded. Mariin ang tinig ni City Lord Wei Feng, taglay ang mabigat na kapangyarihan, ginamit ang buhay ng mga tao sa Shaolin Town bilang sakripisyo, pagkatapos ginulo ang mga kaluluwang dapat sana'y nagpapahinga na sa Maple Forest Region, lahat yun para lumikha ng multo ng Gates of the Underworld at tumakas sa mismong ilong ng City Lord. Agad namang sumabat si City Guard Major the Bearded, medyo mainit ang ulo, nakakahiya, niwala man lang silang pinakawalang utot. Sa sandaling yun, mahina lang na tinusok ni City Lord Wei Feng ang balikat ng kanyang tanod para ibaba ito, tapos unti-unti siyang lumakad pasulong. Buo ang loob niya habang wika, kung susundin ang loika, dapat ay nanatili silang makipaglaban dito mismo sa City Lord, hayaan sana ang multo ng Gates na lamunin ng lahat, sa ganang paraan, maabot sana ng multo ang buong kapangyarihan nito, pero sa halip, napakalinis ng kanilang pag-urong, kung hindi nila pinansin ang maliliit na tagumpay. Tiyak na may mas malaki silang plano, agad na nagbigay galang si General Wei Yan, nakaluhod sa isang tuhod, pagbati po, City Lord. Nang makalapit si City Lord Wei Feng sa harap ni General Wei Yan, agad itong nagulat habang nakayuko, City Lord, matapos naming basagin ang selyo sa gitna ng Shaolin Town, biglang lumitaw ang Gate of Ghosts sa harapan namin, kaya. Pero hindi pa man siya tapos magsalita, galit na siyang pinatigil ni Wei Feng, walang silbing basura. Kasabay nito, isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Wei Yan, dahilan para siya'y tumilapon at bumagsak ilang metro palayo. Patuloy na nagsalita si Wei Feng, habang nanatiling tahimik at tila natulala ang buong grupo ni Wei Yan, magaling ka lang sa pagkabigo, pero palpak sa tagumpay, dahil lang sa utang na loob ni Dong A, binigyan kita ng pagkakataong makapunta sa Dao Institute, ganyan mo ba pinapahalagahan, anong palusot pa ang meron ka? Naupo sa sahig si Wei Yan, pinupunasan ang dugo sa kanyang labi, samantala, mariing nagwika si Duyeho sa sobrang inis, hindi tama to, inilagay namin ang buhay namin sa panganib para. Pero bago pa siya matapos, pinakalma na siya ni Jiang Wang, second brother, kalma ka lang. Muling lumuhad si Wei Yan gamit ang isang tuhod, sabay sabing, walang palusot, ako'y nabigo sa tungkulin, handa akong tumanggap ng parusa. Pero nanatiling tahimik si Wei Feng, nakatitig ng matalim at walang kahit anong emosyon sa mukha. Maya-maya ay nagsalita si Major Chi the Bearded, City Lord, di tayo dapat matagalan, ang Xinjiang Aquatic Clan. Bigla namang lumapit si City Lord Wei Feng at nag-utos, ibaba ang ranggo ni Wei Yan, kaltas ng 1 taon ng sweldo, at pananagutin ang buong kampo. Tumugon si Wei Yan na may matalim na tingin, maraming salamat, City Lord. Mabilis na umalis si City Guard Major Chi kasama si City Lord Wei Feng, habang mariing sinabi nito, ang White Bone Sect ay nakabuo na ng Phantom Image of the Gate of Ghosts, wala na tayong oras, kailangang painan ang ahas para lumabas sa lungga. Agad namang sumang-ayon si Major Chi, tama, lumipat ang eksena sa Xinjiang Waters kung saan nakabantay sa gilid ng tubig ang hukbo ng army, sa ilalim, nakaposisyon ng Aquatic Clan, kasama ang isang maganda at masayang babaeng lumalangoy. Sa loob ng Xinjiang Water Palace, isang lalaki mula sa Aquatic Clan ang umiinom ng Emerald Moss mula sa tasa at payapang nagtanong, ang lumot na hatid ni Zhuang Ting ay sadyang masarap, hindi ba titikim ang envoy? Kalma namang sumagot ang White Bone Envoy, kung ganito kababaw ang gusto mong regalo, hindi na nakapagtataka kung bakit matagal nang kapit ang Zhuang Clan sa Xinjiang Aquatic Clan. Agad tumugon si Song Qingyu, ang batang Panginoon ng Xinjiang Water Palace, at may malamig na tinig na nagsabi, subukan mo pa akong painitin sa ganitong kababawan, sobrang inosente mo. Tinupad na namin ang kasunduan, malinis ang konsensya ng aming palasyo. Ano pa ba ang gusto ng White Bone Sect? Lumingon ng bahagya ang White Bone Envoy at mariing sumagot, batang Panginoon, magkasundo tayo noon na kahit simpleng pagsalakay sa lupa ay sapat na. Pero ngayon, malaki na ang nailaan naming kabayaran, tapos ang Aquatic Clan ninyo, nagro-ronda lang sa ibabaw ng ilog, noong panahon ng ama mo. Buong dangal siyang lumaban para sa pangako ni Zhuang Chengchen, at pinupuri pa rin siya hanggang ngayon, bakit tila tinalikuran mo ang kanyang pamana? Sa puntong ito, malumanay na ibinagsak ni Song Qingyu ang tasa sa mesa, sabay sigaw, mga tauhan, ihatid ang utos, ipaatras ang unit ni Yu Yung ng 3 li, huwag gambalain ang mga nasa lupa. Nataranta ang White Bone Envoy, napatayo, at humagulgol, batang Panginoon, ikaw.
Pero bago siya makapagsalita pa, matalim siyang sinagot ni Song Qingyu, ikaw rin naman ang nagpapaalala, ang alyansa ng ama ko at ng Emperador Zuang ay daang taon ng matibay. Kung papabor ako sa inyo, di ba't pagtataksil yun sa karangalan ng ama ko, isang kahihiyan bilang anak, bukod pa riyan, ang buong hukbo ng Qinghe Commandery ay nagbabantay sa amin, hindi kami pwedeng basta-basta umatake, isagawa ninyo ang inyong plano kung gusto ninyo, abot nyo na ang layunin ninyo, kaya huwag na kayong sakim. Matapos noon, nagbuhos siya ng emerald moss sa tasa, saka nagpahayag, ang mga aquatic folk kapag lumabas ng tubig ay parang mga tao kapag iniwan ng lupa, parang nawala ang ugat namin, kung pipilitin mo akong makipagdigma kay Zuang Ting, kaya mo ba ang kapalit? Nang marinig ito, pasiga na bulalas ng White Bone Envoy, kapalit, ibinigay namin sa iyo, isang buong perlas ng dragon. Malamig ang sagot ni Song Qingyu, oo, walang duda, mahalagang regalo yan. Pero sapat lang yan para dito sa ganitong effort ko. Hindi na nakakibo ang envoy, kaya lumabas siya ng palasyo na may hinanakit, sabay sigaw, sige, aalis na kami, at mabilis siyang tumulak sakay ng bangkang kalansay. Sa sandaling yun, habang nakaupo, iritadong bulalas ni Song Qingyu, ang tusong duwag na yun, naglalakas loob pang makipagtawaran sa akin at magsalita ukol sa dangal, Song Qingyu ako, ha, katawa-tawa. Samantala, isang matandang lalaki ang mariing nagtanong, anak, anong masasabi mo? Dagli ang tumugon si Song Qingyu, malamig pa rin ang ekspresyon, palalo na ng palalo ang hukuman ni Zuang bawat araw, si Zuang Gaoshuang mas delusional pa, tila itinuturing tayong mga tauhan lang niya, nagpadala pa ng mensahe, humihiling na pakasalan ng anak niya si Qingji, kesyo gagawing crown princess at pag-iisahin ang mga angkan habang buhay, lahat ng ito'y puro pakana. Ang pagkakamali ni Tia sa pagpapakasal kay Zuang Chengchen, hindi ko hahayaang mangyari uli kay Qingji. Sa puntong ito, isinambit ang kasaysayan, si Zuang Chengchen, tagapagtatag ng kahariang Zuang, ay dating general ng Yong, sa panahon ng kaguluhan sa pamumuno ng Yong, sinamantala niya ang pagkakataon, inangkin ng lupain at itinatag ang kanyang sariling kaharian. Galit na galit ang Yong, kaya't nagsimula ito ng malawakang paglusob sa lupa at dagat upang durugin ang Zuang sa isang iglap. Sa sandaling yun ng panganib, humingi ng tulong si Zuang Chengchen kay Song Hengjiang. Ipinangako niya na kung magtagumpay siyang makapagtatag ng kaharian, hahatiin nila ang kapangyarihan sa lupa at tubig, ibibigay ang 700 lina tubig ng Xinjiang sa Qinghe Water Palace. Dahil sa pangakong yun, buong lakas at tapang na lumaban si Song Hengjiang, kasama ang kanyang mga tauhan, pinabagsak ang hukbong pandagat ng Yong sa Iluglan, at tuluyang nawala ang banta, dahil dito, naging matagumpay si Zuang sa pagtatag ng kanyang kaharian. Dahil dito, nabuo ang alyansa sa pagitan ng Xinjiang Water Palace at kahariang Zuang, maging ang kapatid ni Song Hengjiang na si Song Wangxi ay ikinasal kay Zuang Chengchen at naging reyna ng Zuang, buong puso siyang tumulong sa pamamahala ng kaharian, minahal ng mga tao, ngunit sa huli, siya'y pinagtaksilan at namatay sa malamig at malungkot na kailaliman ng palasyo. Sa sandaling yun, biglang nabiyak ang tasa dahil sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, at matinding galit. Sa katahimikan, nagsalita ang kanyang ama ng kalmado, sa totoo lang, nagmahalan talaga ang tiya mo at si Zuang Chengchen, hindi ang ama mo ang nagtulak sa kasalang yun, hindi bale na, anong plano mo kay Qingji? Dagli ang sumagot si Song Qingyu, habang naaalala ang batang si Qingji na may kasamang matanda na umaalalay, masyado nang magulo sa Qinghe Prefect, si Gao Mei, wala nang hiya, at hindi naligtas ang lungsod, pero nagsisimula palang mag-aral si Qingji, kaya balak kong ipadala siya sa Maple Forest City, na ka-disguise, para makapag-aral muna doon. Nagpatuloy siya, kasabay ng pagpapakita ng isang Dragon Pearl, pati White Bone Sect, nagbigay ng Dragon Pearl ngayon. Tiyak, may malaking plano sa Maple Forest City, sapat para yumanig ang mga teritoryo ng Zuang, pero pagkatapos ng kaguluhan, iyon ang magiging pinakaligtas na lugar, sakto para sa pag-aaral. Bukod pa roon, magpapadala ako ng mga tauhan para imbestigahan ang anumang bakas ng White Bone Sect sa lugar. Bumangon sila mula sa abo, siguradong may tinatagong lihim, isang Dragon Pearl lang, hindi ako kontento. Sa narinig, mariing wika ng ama niya, matagal ko nang ipinagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay sa Water Palace, gawin mo ang nararapat. Ama, ipinadala ko na ang Dragon Pearl sa iyong silid retreat, huwag mong kalimutang i-refine ito. Tugon ni Song Qingyu. Agad namang sagot ni Song Hengjiang, nasuri ko na ang Dragon Pearl, may mga patibong, pero naalis ko na,
ligtas mo na itong magagamit, makakatipid ka ng 1,000 taon ng pagsisikap, ako'y unti-unti nang nalalanta, may sakit, at wala ng pag-asa na maging dragon. Nabubuhay na lang ako sa katawang ito, ang tanging hiling ko, maprotektahan ko pa kayo ni Shinji kahit kaunti, Hi.